Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Martina Goriseta at kayo ay nakatutok sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kami po ay inyo ring mapapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong AM band, pati na rin po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Mapapanood din po ang programa sa Channel 3, sa TV Plus at Channels 45 to 49 sa Affordabox. Samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga maiinit na issue, trending na kwento at inspiradong kwentuhan kasama ang mga vloggers ng ating bayan. At ngayong gabi makakasama natin ang dalawa pang vloggers na walang iba kung hindi si Admin Rich at si Julian. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi sa iyo, Martina, at magandang gabi rin sa iyo, Julian. At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ating mga kababayang OFW sa lahat ng panig ng daigdig. Julian. Magandang gabi, Martina. Magandang gabi, Admin Rich. Ako nga pala si Julian Andres, ang nag-iisang founder ng United Loyalists. Magandang gabi, buong Pilipinas. Ito na. Alright, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating programa, isa munang paalala sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood, manatiling nakatutok dahil marami pa tayong mahalagang impormasyong tatalakayin. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kampanya ng kampanya ay ang mga intriga at batuhang putik na tinatawag na fake news. Kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Sabi nga natin, ang bagong Pilipino ay marurunong kumilatis sa tama at maling impormasyon. Kaya ngayon, laghanap na naman ang fake news at disinformation. Ang isa sa mga kinatutuwa ko sa mga rally na pinupuntahan namin ay nakikita ko mismo yung mga sumusuporta sa atin sa alyansa. Sila ay tunay na mga tao, tunay na Pinoy. Hindi lang ito mga keyboard warrior o troll, mga totoong tao po sila. Kinakamayan natin, nakakausap natin at nakukumusta. Alright, so nakita nyo naman yung video ng ating mahal na Pangulo, no? So, fake news. Ito talaga sobrang talamak na nagaganap ngayon sa social media. Pero, well, you know, in Tagalog, peking balita, di ba? So, ito yung mga kwento na gawa-gawa lang, hindi naman totoo, para lang malinlang yung mga tao. And on the other side of that, yung iba ginagamit siya for personal gains para makakuha ng viewers, engagements, and minsan monetary pa, 'di ba? So simulan natin sa iyo, Admin Rich, no, kasi medyo ano ka na sa social media na ano ba talaga yung fake news para sa iyo? Sa madaling salita, pag sinabi mo kasing fake news, talagang maling balita. Eto, madalas itong fake news na to ay ipinapakalat, sinishare para talagang alam nyo yun, yung makapagbigay ng kalituhan at makapanira ng tao. At itong fake news na to, ginagawa ito para din sa views, engagement, at minsan ay merong kapalit. So, pag sinabi mong fake news, ito na yung tinatawag na disinformation. At ito nga ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo at ng PCO na talagang labanan natin ang fake news. Lalong-lalo na dito sa social media. Kasi dito naman talaga yan, no? Sa online, dito yan kumakalat. Dahil sa mga mainstream media, wala namang ganito Kasi verified ang lahat ng kanilang mga binabalita. Hindi ba, Julian? Tama ka dyan, Admin Rich. So, itong disinformation, bentang-benta ito ngayong halalang 2025. Dahil, bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Dahil, yung disinformation is nagpapakalat siya ng maling impormasyon sa isang kandidato na nagsasabi na para siraan lang yung kandidatong ito para malinlang yung mga botante niya. Yun ang sample ng disinformation. Grabe, ano? Para lang talaga makapanira ng kapwa. So, bukod sa disinformation, meron din tayong tinatawag na misinformation, ano? Admin Rich, paliwanag mo nga sa mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa atin, ano ba talaga ang misinformation? Sa madaling salita, pag sinabi mong misinformation, andyan yung mga missing context, yung mga data na missing, no, na minsan
merong pinopost yung isang tao pero hindi naman kompleto yung data. So nami-misinform ngayon yung mga nakakabasa. Tapos kapag nagsishare pa sila, dumadami ngayon yung mga tao na nami-misinform. Kaya yan nagkakaroon ng disinformation. Dahil, At misinformation. tama ka dyan, Admin Rich. So, kung titignan mo, misinformation kasi, ang halimbawa nito yung nagpapakalat ng may bagyo daw next week. Hindi naman totoo. Like, ibang date na pala yung bagyo na yun na nangyari na. So, masasabi nating misinformation ito. Dahil makakapag-panic ito ng taong bayan kung titignan nyo, di ba? Correct ka dyan. So, ngayon, medyo nakakalito to, no? Meron tayong misinformation, meron tayong disinformation, pero meron pang isa eh. Ito, an addition kasi lahat may information, right? Ito naman yung malinformation. So, ano ba talaga, i-expound nga natin, ano ba talaga ang malinformation? Admin Rich, paliwanag mo nga sa atin yun, sa mga kababayan natin. Yung mga malinformation na yan, nanggaling yan sa mga tunay, mga totoong data. Halimbawa na lang, yung video ni USEC Attorney Claire Castro, yun ay video na kinat, na taken in the past, na matagal na. At ito ay kanilang ni-repost ngayon, pinapakalat, para i-malign at sirain si USEC Attorney Claire Castro. Pero hindi nila pinost yung buo. So, kung ano lang yung nakikita ng mga tao at nagsishare at masama yung kanilang tingin kay USEC Attorney Claire Castro. Pero kung tiningnan mo, pinanood mo yung buong video, ay iba ang makikita mo. So, ito po yun, at saka yung mga screenshots ng mga conversations ng mga, kunwari, meron kayong mga conversation na maganda naman ang usapan nyo, pero kinakat din yan at hindi pinapakita ng buo. So, kapag nakita ngayon yan, napanood ngayon yan ng mga taong bayan, pinost yan sa social media, masama na ang tingin doon sa taong involved. Diba, Julian? Tama, Admin Rich. So, kasi, dito sa malinformation naman kasi, kung titignan ninyo, kukunin lang talaga yung conversation na nasabi mo man o hindi mo na sadya, ang kukunin lang niya yung pinakapangit na conversation para i-post sa publiko, para upang siraan ka. Ayun. Ma'am Martina. Alright, so ayan na nga. Grabe misinformation, disinformation, malinformation. Ito talaga, bumenta talaga to at some point, right? Naalala nyo yung video na pinakalat video ng ating Pangulo na gumagamit ng illegal na substance na super laki talaga nung nangyari, daming doon. Hindi natin alam kung lahat ba talaga naniwala. So, ito naman yung tinatawag nila na deepfake, right? So, deepfake. Pag-usapan naman natin yung deepfake, especially sa social media na kumakalat, right? So, Admin Rich, ano mo nga sa mga manonood natin kung ano ba talaga yung deepfake na yan? Ano ba talaga yan? What is it all about? Nako, Martina, Julian, ngayon kasi yung age natin ngayon talagang digital age na, tsaka AI technology. Grabe. Ang daming nabibiktima nito, lalong-lalo na yung mga matataas na mga tao na may mga katungkulan sa gobyerno. Hindi lang ang Pangulo natin, na-mention mo nga Martina, yung sinishare na tungkol sa Pangulo natin na gumagamit ng illegal substance. Ito po ay face swap at saka ginagamitan ng AI at saka yung iba pa nga. Naalala nyo ba yung sa West Philippine Sea na ang Pangulo natin ay nagko-command na parang ready na for war. So yan yung mga AI, yung mga deepfake video na ginagawa ngayon ng mga taong ito na nagpapakalat para lang sirain talaga ang isang government official or ang isang malaki or popular na tao. Alright, thank you so much for that, Admin Rich. Grabe talaga. Pero marami pa tayong pag-uusapan, ha? Marami pa tayong pag-uusapan. So, wag muna kayong aalis. Babalik kami after ng ilang paalala. Alright, we'll be right back.
Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Philippine Economic Zone Authority ang semiconductor industry sa bansa. Isa sa mga kumpanyang nagpahayag ng napipintong expansion ay ang OnSemi sa Mactan Economic Zone. Pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga. So sinasabi nila yung next wave of technology which is into silicon carbide gagawin rin sa Pilipinas. It's a pioneering product na malaki yung application nito lalo na sa mga EV transport. Kasi yung what used to take 4 to 8 hours of charging EV battery dahil sa technology ng OnSemicon na una nilang gagawin sa Pilipinas, it will take only 20 minutes to fully charge an EV battery. My name is Darshan Dinamani. I'm the General Manager of OnSemi Cebu. Philippines is one of the best places where you can set up a manufacturing company, and if you can set it up in the economic zone, you already have the foundation, you already have the ecosystem over there supporting you to grow. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bukod sa paglilinis at pagpapaganda, layunin din ng Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatulong sa problema sa trapiko. Kasama sa proyekto ang rehabilitasyon na magpapabuti ng pedestrianization at alternative mobility sa lugar. Bringing the Pasig River back to life mirrors our ongoing journey towards a brighter future for our country. How well we do here will reflect our efforts in other areas of the country and how successful we are at improving and leaving the country a better place to be founded. Sa bagong Pilipinas at ang pagkalinga sa kalikasan ay katumbas ng ginhawa ng mamamayan. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa bawat Pilipino ang serbisyong medikal na kanilang kailangan ay unti-unti nang naisa sa katuparan. Kasunod ito ng proyektong Clark Multi-Specialty Medical Center na kasalukuyang tinatayo sa Clark Freeport Zone. Ayon kay Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, kaya nitong maserbisyuhan ang ating mga kababayan sa Region 3 at mga karatig na probinsya. Ilalagay natin heart center, lung center, kidney center, children's hospital. Naglagay tayo ng cancer center or institute din. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So, we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa loob ng maraming dekada, ang Club Intramuros Golf Course Manila ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Pilipino at banyagang golf enthusiasts. Alinsunod sa layunin ng pamahalang Marcos na iangat ang turismo sa bansa, nagsagawa ng rehabilitasyon ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone o TIEZA sa Club Intramuros Golf Course. Bahagi nito ang pagsasaayos sa mga pasilidad at pagdagdag ng iba pang amenities at pagpapaigting ng seguridad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old
memories at the same time creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskohan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o minifan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alright, welcome back again sa ating programa na Vloggers ng Bagong Pilipinas. Again, ako ulit si Martina, kasama ko si Admin Rich at si Julian. Recap muna tayo bago tayo dumiretso kung paano mai-spot ang fake news. So, pag-uusapan natin ulit ang misinformation, disinformation at malinformation. Tama. So, recap lang tayo kasi alam mo itong mga to kailangan talaga medyo idikdik mo sa tao yung mga ano na to itong mga information na to kasi marami pa rin talaga naloloko. So again, yung misinformation, ito yung mga impormasyon na naikakalat na hindi sinasadya. So for example, nag-share ng isang post na akala niya totoo, hindi naman niya inaakala, so shinare niya. So hindi yun yung intention niya, right? Pero mali yung information So pero napakalat na, hindi na fact check, hindi nakita yung source, pero nakikalat pa rin yung informasyon. Ikaw, Admin Rich, ano naman ng mo sa paano mai-ispatan ngayon yung disinformation? So, itong disinformation, madali lang kasi ito talaga yung tinatawag na fake news, no? So, bago maniwala, bago mag-share, kailangan i-verify, no? Unang-una, tingnan mo yung source. Sino ang source niyan? Kung credible ba? Kung yan ba ay nanggaling sa mainstream media o sa isang tao lang na wala namang credibility, ni wala pang picture, di ba? Maraming ganyan sa social media. So, yan po. At pangalawa, kailangan tingnan natin yung motibo. Katulad na lang sa Pangulo natin, di ba? Ang daming mga pinapakalat ng mga fake news, mga disinformation tungkol sa Pangulo natin. So, kailangan suriin mo sino yung naglabas niyan, sino yung nagpakalat niyan. May motibo ba na maganda o pangit ba ang motibo? So, kailangan i-verify natin bago maniwala. Kailangan verify kung saan ang galing, pati yung date, no? Importante yan. Kasi iba yung mga information na i-post mo o na-i-post ng isang tao nung mga ilang taon na ang nakakaraan, pagkatapos magugulat ka, biglang binabalik ngayon kasi may issue na gustong buhayin, di ba? Dahil may gustong sirain sa mga tao na involved. So ganun yun. Ganun ang pag-spot ng mga disinformation. Sa malinformation naman, ito yung may bahaging totoo kung titignan ninyo. Kasi kinuha to sa legit pero hindi buong konsepto ang pinopost niya. Kumbaga, sa haba-haba ng magandang pinag-usapan ninyo, ang kinuha niya lang yung pangit. Para maging one-sided siya, kung titignan ninyo. Minsan naman, sa social media, yung mga fans niya, yung mga followers niya, maniniwala agad sa kanya. Kasi hindi, ang nilabas niya lang naman yung pinakapangit na conversation nila kung titignan ninyo, di ba? So, yun ang malinformation. So, tama ka dyan, Julian, no? So, again, ulitin natin, misinformation, disinformation, malinformation. So, ito yung madalas yung makikita sa social media. And the thing is, may mga bata sa social media and they read this, they see this, they watch it on videos, they have audios, they have
articles and they read it. And alam mo naman ngayon, pati bata talaga sobra may social media, no? So we have to be careful, and not just us personally, but we also have to teach our kids on how they can distinguish whether it's a correct information or not. So, i-check natin yung source. Legitimate ba yung pinanggagalingan? Especially, no? Like, is it coming from the government, especially if the information is about the government? Is it legit? Galing ba to sa Presidential Communications Office? It's very important na nanggagaling dun sa tamang source yung mga information. Pero ako, Admin Rich, like I said earlier, no? Ikaw, matagal ka na sa social media. Do you have any particular tips on paano mo maiiwasan yung, or kung paano mo malalaman legit ba yung information, or is it something medyo questionable? How do you go about that? Anong tip mo doon? Sa akin kasi madali lang, no? Kunwari, isang merong nagpakalat ng balita na ang Pangulo natin, kunwari ay pumunta sa Singapore para lang manood, no, ng isang concert, no. So kapag ganyan, hindi muna ako maniniwala. Unang-una, yung mga viewers natin, titingnan niyo muna sino ang source, ano ang motibo, kung credible ba yan, at titingnan niyo muna, i-verify niyo muna nasaan ba ang Pangulo sa mga oras na sinasabi nila na ang Pangulo ay nandoon sa Singapore nanonood ng concert. So, i-verify mo yan. Ngayon, kapag na-verify mo na tama, pwede kang mag-share, di ba? Pwede mong i-share yun kung tama talaga. Pero, kung alam mo na mali, huwag mo nang i-share kasi kapag share mo yan at nakita yan ng ibang mga tao, i-share din nila, ayan na, kumakalat na yung mga fake news, misinformation, malinformation, lahat ng mga klaseng informasyon na yan na hindi naman talaga dapat na nasa social media. Kaya maging mapanuri tayo. Kaya nga 'di ba ang PCO merong programa na maging mapanuri. Tama ka dyan. So, ikaw naman, Julian, ikaw, madalas ka, right, sa X and I think sa Facebook as well and TikTok, right? So, ikaw, anong tips mo sa mga manonood natin paano nila may ispatan tong mga ganitong klaseng information? Sa akin, tignan nyo lang yung username, profile, doon natin siya mabibase kung tama ba kung yun ba yung sinusuportahan natin na totoo. At tignan natin kung may blue badge ba ito. Isa yun sa pinaka makakatulong sa inyo. Kasi madami talaga na gumagaya dahil hilig nilang mga scam. Yun. 'Di ba? Alam mo, totoo yan. So, tama yun sa mga profile picture and username. So, minsan itong mga to, magpo-post ng kung ano-ano, right? And then if you check their profile, either nakalock yung profile or very questionable, or kapag clinic mo yun, dadaling ka sa ibang website. And that's very dangerous din. Not just it provides wrong information or fake news, but it could also be a spam, right? So hindi natin alam kung ano yung kiniklik natin, especially for the elderly, and alam nyo naman na sila, hindi naman talaga super gamay sila when it comes to social media or in the internet in general. So paano pag may clinic sila tapos kukunin pala yung mga information nila, naniwala sila dun sa binabasa nila, diba? So sobrang very important talaga na mag-research tayo, alamin natin kung ano, yung time, sabi mo nga, 'di ba, importante yung time, and also kung yung user profile, ano ba yung motive. So sobrang ang dami talagang kailangang i-check, no, bago tayo talaga maniwala. I think isa pa sa mga pinaka rin na dapat gawin, no, para malaman natin kung tama ba talaga. Kunyari merong isa naglabas ng article sa, let's say, Facebook, right? Naglabas ng isang article, medyo questionable yung website or where it's coming from or the Facebook page. Alamin natin, puntahan natin yung ibang news. Is it the same? Is it the same exact information, or if not, at least the entirety of it, or at least most of it, or 80% of it, it's the same. 'Di ba, no? Magkumpara tayo. 'Di ba, pag bumibili ka nga ng kung ano, nagkukumpara ka kung ano yung the best, 'di ba? So ganun din sa information, let's compare what is the best and what is more factual. Tignan natin yung mga datos. Right? Kunyari, lalo yung may mga lumalabas sa fake survey, tingnan natin kung ano ba talaga yung, kunyari, sa ganitong, kunyari, crime rate natin. Tingnan natin sa PSA. Ang daming website ng government that are very helpful to provide information for our fellow Filipinos, right? So, talagang
Tsaka alam mo pa, meron pa yung basahin yung buong post, right? Basahin mo yung buong post, then tignan mo, does it make sense? If it doesn't make sense, then don't do it, right? So ikaw Admin Rich, medyo ikaw pinapanood kita minsan so ikaw alam mo talaga yung mo sinasabi mo pero ikaw syempre as a person ikaw ordinaryong citizen ka rin, so ikaw anong pinaka bukod sa talaga bang sa mga titingnan mo sa mga mainstream media, titingnan mo yung government natin kung pag nag-aano ka ng information? Correct yan. Kailangan titingnan mo kung merong balita ba sa mga mainstream media. Kasi itong mga mainstream media, bago yan sila nagbabalita, verified. Pangalawa, ang ginagawa kong source, yung mga pages ng gobyerno. Kasi hindi naman yan gagawa ng fake news Katulad na lang ng presidential communications, di ba? Hindi naman gagawa ng fake news niyan. So, yan muna ang kailangan maging source natin, aside pa doon sa iba-iba nating mga source. Pero, meron lang akong gustong i-point dito, Kasi, yun nga ang sabi kanina ni Julian, kailangan may mga blue badge, Kailangan yung mga credible na tao. Pero, nakakalungkot isipin na merong mga tao na talaga namang pag tinignan mo, mga mukhang credible, naka-blue badge pa nga talaga, mga professionals, pero nagpapakalat ng fake news dahil lang sa ayaw nila yung nakaupo. Grabe grabe talaga. Pero meron pang isang Admin Rich yung mga pakipaliwanag mo nga to, yung nag-a-appeal to emotions. You know how they write articles, they change the words and they appeal to your emotions, nagiging emotional ka. Can you explain on that para alam ng mga manonood, para hindi sila maloko pag mga dating sa yung mga pinaantig yung mga damdamin natin, 'di ba? O yan, isa pa. Extreme emotions. Yung bang ginagalit ka, parang hina-high blood ka. Usually, yan yung mga, dyan nag-a-attract yung mga fake news peddlers. Yan talaga, ang kanilang tinitira, yung emotion. Kasi alam nila na ang mga Filipino, very emotional, di ba? Kapag narinig na, oy, ganito ganito pala yung ginawa. Tapos, ayan na, talaga yung iba, naka-high blood na, magko-comment na dyan. Pagkatapos, hahanapin yung Facebook ng tao, ibabash. Ayan, sige, ibash natin to, kasi ganito pala to. Pero hindi nag-verify, di ba? So, ganun po. Yan, ginagamit po ang emosyon para makapanira at para makakuha din sila at the same time ng high engagement for monetary purpose na rin. Ikaw, Julian, ano naman ang anong take mo dun sa mga appealing to the emotions of our fellow Filipinos? Anong masasabi mo dito? Para sa akin, sa mga kapwa ko Pilipino, tingnan nyo muna manigurado muna tayo bago tayo, malay nyo baka ma-high blood kayo sa init ng panahon ngayon, 'di ba? Kung titignan ninyo, nagbabasa kayo ng fake news bigla, tapos nabasa nyo sa mainit na araw, mamaya, 'di ba, ma-high blood kayo. So, tingnan muna natin kung legit ba ito, kung totoo ba ito. Yun ang importante sa bawat Pilipino. Tama ka dyan. Alam mo, sobrang importante yan. Tsaka tama yun Huwag masyadong sa emotion, baka ma-high blood, mainit ang panahon, at mahal magpa-hospital. Summer na summer, di ba? Summer na summer, tapos high blood ka. Nakakalok. So, eto pa. Eto feeling ko, alam na alam mo to, Admin Rich Comments and reactions. Does it help? Will it help the audience to identify kung ito bang information na to totoo, factual, or just, gagawa lang? Does it help? Yung comments and reaction, does it help? Alam mo, tama ka dyan, Martina. Minsan, merong mga posts na napapasal ako, tinitingnan ko. Mukhang totoo, mukhang hindi. Tapos, titingnan ko ngayon, magbabrowse ako ngayon sa comment section. May makikita ako ngayon na, ay, old video yan. Nangyari yan nung 2018. Ganito yan. Tapos, medyo magkwento pa. Tapos, browse pa ako, makikita ako, ay, old video. Ay, fake news ka, old video yan. Pagkatapos, ayan na. Susundan mo ngayon. Yung iba, naglalagay pa ng link doon sa comment section, no? Pero careful tayo sa pagkiklik doon kasi baka mamaya, scam, no? Pero, doon pa lang sa comment section, makikita mo na kung legit ba yung pinupost. Kasi karamihan, doon mo talaga mahuhuli dahil merong mga tao na nakakaalam kung legit ba talaga, kung recent talaga yon or kinuha pa nila nung mga nakalipas na panahon pero nirepost nila para manira ng tao. Grabe, So,
bro mo kalayo mo yung comments and reactions kasi most of the time ako pag nasa social media, I don't really check on the comments kasi minsan nakaka-irrite eh. So totoo lang, minsan nga copy-paste lang yung comments eh, right? But yung mga ganong comments sa, uy, mali pala to, uy, hindi, sadali, ito yung date na yan, mali yan. So, it's a way pa rin pala, no, to identify whether it's correct or not. Pero meron pa ako isa eh, I want Julian to answer this, no? Syempre, lalo na sa mga kabataan na katulad nyo, right? May natin pag-usapan yung edad, pero yung mga katulad nyo na mga kabataan. Kasi ako personally, I do appreciate satire. I do appreciate parody. That's a personal I do appreciate it. Satire can be an art, but it can also be would you consider it also a bit of a dangerous when it comes to providing fake information, especially kapag hindi alam ng tao that it's actually satire? Kasi 'di ba dapat yung iba nakikita natin sa social media, they actually post na nagdi-disclaimer na it's a satire. But if it's not being posted as that, do you think that it can become dangerous with regards sa paniniwalaan ng tao? Do you think it would become dangerous for the viewers or for the readers of social media? Can you tell me more about that? Of course, it's dangerous. Kasi kung titignan natin, katulad nga ng satire na sinasabi niyo po, kasi kung titignan niyo sa social media platform, nagpapakalat na, ay, patay na pala si ganito. Ikaw naman, titignan mo, kasi idolo mo yung tao eh. Maniniwala ka agad, ay, patay na pala. Tapos wala namang satire na nakalagay, di ba? Kung titignan natin. So parang, napaka-dangerous niya kung titignan ninyo. Kasi, mas maganda, doon pa rin tayo sa legit source ng news. Kesa sa satire lang na kung makikita nyo lang bigla-bigla sa platform ng social media nyo, talaga niya. Grabe pero ako talaga, kasi I really find satire funny as long as alam ko na satire talaga yun. Pero kasi hindi, nadali na rin ako talaga dyan na, uy, grabe, totoo ba to? Totoo ba talaga to? Nakakagulat, no? Nakakaloko talaga yung mga satire. Pero nakakatuwa din yung mga tao na nagsasatire na they actually, provide information na, oy, satire to. Yung paniwalaan to, katatawanan lang to. Right? Tapos, meron pang isa yung mga, yung mga clickbaits. Right? Would you also consider that as a part of giving out fake news to people? Would you consider that? Kayong dalawa, matanong ko kayo, would you consider that as also a useful tool for fake news? Ikaw, Admin Rich. Actually, maraming gumagawa sa mga clickbait na yan. Marami talagang gumagawa kasi very catchy, di ba? Pag tiningnan mo, ay parang makukuha mo kaagad yung atensyon ng tao. Pero, pag click naman nila, ang resulta, maiinis yung tao sa'yo. Kasi, yung inaasahan nila na laman ng video mo ay wala naman talaga. So, makikita mo sa comment section, minsan, minumura yung creator, yung content creator dahil dyan, no? So, para sa akin, kasi ako, ito opinion ko, para sa akin, hindi mo naman kailangang mag-clickbait para panoorin yung video mo, no? Para sa akin lang to, pero hindi ko pinapakialaman yung ibang content creator, no? Kung yan ang kanilang gusto, no? Kanya-kanya naman tayo eh. Pero para sa akin, hindi ko yun ginagawa. Minsan meron sa akin nagturo na, Admin Rich, ilagay mo to. Ang dami ng ang daming views niyan, ilagay mo to. Pero nag-isip ako, ilalagay ko ba? Hanggang sa hindi ko ginawa. Kasi parang sobrang clickbait. Ikaw, Julian. Oo nga, ikaw Julian. Clickbait. Sa clickbait naman kasi ang madalas nakikita ko yung bigla ka mapupunta doon sa store nila. Kunyari, tignan nyo tong comment na to, ang kulit nito. Pag pindot mo, bigla ka mapupunta doon sa store na binibenta nung tao na nag-comment nun. So, pangit din siya kasi minsan, nagpo-post sila, shocking, controversial yung pinopost nila. Tapos pag pindot naman nila, mapupunta ka naman sa ibang, sabihin na natin, video sila, post nila. Hindi naman yun yung controversial na gusto kong alamin, di ba? Actually, nadadali ako dyan, promise. Kasi may mga sinusundan ako sa mga social media na yung mga wala lang naman makakatuwaan na information lang naman di ba? Tapos i-click ko, mapupunta ako sa mga online buying site. Parang, asan na yung hinahanap ko, di ba? Parang, nakakainis naman. Pero, alam mo, by the way, we're gonna take a short break. And when we get back,
meron tayong kasama, okay, si TPL3 or si Politica Ensaymada at iba pa, and we're gonna patch her with her via Zoom. So we're gonna be coming back after a few break. Kabilang sa pambansang agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong ng turismo, gayon din ang pangalagaan ang pambansang pagkakakilanlan. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Kaya't isang magandang oportunidad ang pagtatayo ng Clark National Museum na siya namang itinataguyod ng Clark Development Corporation at National Museum of the Philippines, at inilahad ni CDC President Attorney Agnes de Vanadera ang ideya tungkol dito. Bakit hindi tayo maglagay ng malaking National Museum extension ito, ilalagay din dyan ang planetarium. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ang pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa bawat Pilipino ang serbisyong medikal na kanilang kailangan ay unti-unti nang naisa sa katuparan. Kasunod ito ng proyektong Clark Multi-Specialty Medical Center na kasalukuyang tinatayo sa Clark Freeport Zone. Ayon kay Clark Development Corporation President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, kaya nitong maserbisyuhan ang ating mga kababayan sa Region 3 at mga karatig na probinsya. Ilalagay natin heart center, lung center, kidney center, children's hospital. Naglagay tayo ng cancer center or institute din. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. I think they are very keen to ensure that the reclamation works in Philippines will be done the right way as based on international standards. Noong sinimula ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang reclamation project sa bansa, mas lumawak ang mga coastlines. Nagkaroon din tayo ng mga infrastruktura na hanggang sa kasalukuyan na pakikinabangan ng taong bayan, gaya ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Ito ang inspirasyon ng ating Pangulo, katuwang ang Philippine Reclamation Authority. At present values, hundreds of billions of pesos na po yan. But if we work hard on it, in 3 years, it can be in trillions of pesos po. This will definitely spur growth of tourism and of course, more livelihood for our people. Naging masusi ang pagpaplano at pag-aproba ng proyekto ng PRA. Bukod sa tumugon sila sa mga maaapektuhan, inaral din nila kung paano magkakaroon ng benepisyo ang parehong gobyerno, kapaligiran at tao. It's a holistic approach po in trying to solve so many problems with one solution po. Marami pong proyekto kaming ganyan. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may ahon mula sa kahirapan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Matatapos na ngayong taon ang Palayan City Township Housing Project sa Nueva Ecija. Isa lamang ito sa 36 na murang pabahay projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May 6,456 units ito sa 44 towers. 1 million homes a year. Pagka naabot natin yun, at least napakalaking bagay na yan. At nabigyan natin ng solusyon ang problema ng pabahay ng ating mga kababayan. Sa bagong Pilipinas, prioridad ang matibay at apot-kayang pabahay para sa may dignidad at maginhawang buhay. Ang government-owned and controlled corporations ay itinuturing ng mga profit centers ng pamahalaan na tumutulong pondohan ang mga pampublikong proyekto. Kamakailan, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos na gagamitin ang cash dividends mula sa mga GOCCs. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. Sa Clark Development Corporation, umabot sa 1.8 billion pesos ang halagang naibigay nila sa pamahalaan mula sa pangangasiwa sa Clark Freeport Zone noong 2023. Ayon naman kay Finance Assistant Secretary Eufrosinio Bernadette Jr., ito'y malaking ambag upang may sakatuparan ang mga priority projects ng administrasyon. 1.8 billion can translate to around 720 classrooms. And to the extent that 1.8 billion is allocated mainly for roads, it could translate into 600 kilometers of roads. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Baliktad. Welcome back sa Vloggers ng Bagong Pilipinas.
Pinapasalamatan po muna namin si former Secretary Chavez and PCO Secretary J. Ruiz and SUSEC Emerald Ridao and USEC Attorney Claire Castro. Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon naman makakasama po natin sa ating palatuntunan si TPL3. Siya rin po ay isa sa mga host ng Politika Ensaymada at iba pa. Isa siyang biyasang social media user na mahusay sa pag-navigate at paggamit ng iba't ibang platform sa social media. Magandang gabi po sa inyo, TPL3. Magandang gabi. Hi po. Magandang malamig na gabi galing sa Ormoc City. Hello. Hello, Tita Admin Rich. Hello, Martina. Hello, Julian. At salamat sa pag-imbita ninyo sa akin sa programang ito ngayong gabi. Ma'am, ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga listeners upang hindi sila maging biktima ng fake news? Siguro ang ipapayo ko lang kasi everyday parang pagpasok pa lang ng taon ngayon everyday kumakain tayo ng fake news. At lahat ng fake news sa politika especially about sa mga kung politika ang topic nakadisenyo ang mga fake news panira sa administrasyon ni PBBM. Yun yung goal nila is kahit ano pang fake news diyan, yun yung kanyang parang structure at saka yung goal niya is masira ang administrasyon. Ang akin lang suggestion para makaiwas tayo at malaman natin agad kung fake news nga yung ating nababasa, nakikita, naririnig or ano, is wag maging tamad. Huwag maging tamad at maging proactive tayo na magsuri tayo ng kusain natin na suriin kung totoo o hindi ang ating naririnig, nababasa sa social media, lalo na sa social media. Yun nga sabi na hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Pero kung nasa internet na yun siya, forever na yun na informasyon na nandun sa internet. Kahit i-delete mo pa yan, may paraan na pwede siyang makuha. So, yun nga, maging mapanuri at wag basta-bastang magtiwala kung hindi ka sigurado sa source ng binabasa mo. Kung yun ang problema din natin kasi may mga tao na akala natin maayos ang kredibilidad pero para ba nilang sinuko ang kanilang kredibilidad na sa kanilang pagpapahayag dahil lamang sa isang pagiging nilang supporter sa isang politiko. Medyo mahirap din yon. So, yun nga, kailangan din tayo maging masusi pa sa ating mga sinusundan na mga personalidad sa social media, mga influencers. At para hindi tayo po mabudol. Kasi usually po, yung nagsasabi na nabubudol sila, yung para bang inaakusahan nila na nabudol sila nung ganito, actually po, sila po yung nambubudol. Baliktad. Correct. So, yung bintang nila, sila yung gumagawa. So, may ganun din po sa ating social media ngayon. So, kaya salamat at natalakay ninyo ang napakahalagang at napakainit na topic ng fake news. TPL3, question lang, So, kayo may segment kayo sa, may mga live stream kayo sa, sa social media, yung Politika Ensaymada at iba pa. Napag-usapan nyo na ba ito tungkol sa fake news sa, sa segment nyo? Ang kasama ko sa PIA or Politika Ensaymada at iba pa ay si Tito Benji Contreras Jr. Hindi kami yung personally hindi kami yung gumagawa ng parang mga fake news. Laging may basihan ang aming tinatalakay na mga subjects doon sa aming show. So hindi ako yung tipo na sumusunggab sa balita kung narinig ko lang or nabasa ko sa isang post. Hindi ako yung ganun type na tinitinan ko yung kwento, pina-follow ko yung kwento, inoobserbahan ko yung kwento, saan galing at saan papunta. At doon ko lang kung sigurado na ako na meron na pwede ko na siyang matalakay, doon lang ako nagsusulat at sinasabi kila Tito Benji o sa mga kasama ko na ito ganito ganyan.
So, kailangan din tayo maging careful sa pag-share ng ating mga opinion at malalaman. That should be based sa news na ating nakukuha, na yung sources ng ating information ay dapat sa talagang credible na mga sources sa mainstream media or sa mga iba pang sources na alam natin na hindi tayo bibigyan ng masamang informasyon, false information or malinformation. So ang sa akin naman, kung meron akong, kung kakilala ko yung tao, or kung alam ko, kung meron akong way na magtanong diretsyo about a subject, about a topic, kung totoo o hindi, gagawin ko. Kung hindi ko magawa kasi wala akong access sa information, magre-research ako. Yun po ang responsableng social media netizen na gustong maging knowledgeable sa mga bagay-bagay, mga topics dito sa social media. Nako, maraming salamat sa mga tips nyo, no? And by the way, ma'am, baka may gusto ko yung anyanyahan nyo yung mga nanonood sa atin tsaka yung mga nakikinig sa programa nyo sa social media, tsaka baka may gusto kayong batiyan bago tayo magtapos ng programa natin ngayong gabi. Una sa lahat, salamat ulit sa pag-invite nyo sa akin dito. At kami po, di Tito Benji Contreras Jr. ay ang show po namin ay every Friday 10:30 a.m. Ang Politika Ensaymada at iba pa. Pwede po din nyo din siyang bisitahin sa kanyang, meron po siyang YouTube page, si Tito Benji, at saka sa Facebook. Ako po, sa Facebook talaga ako lumalagi sa akin pong TPL3 na page, The Political La Bandera. Yun po yung page ko. So, kung gusto po ninyong doon sa tumambay, nandun lang po ako sa Facebook. Thank you very much po. At muli si TPL3 ng Politika Ensaymada at iba pa. So, bago tayo magtapos, no, papaalala ko lang ulit sa mga nakikinig sa atin at mga manonood na maging mapanuri tayo sa impormasyon. Huwag tayo basta-basta naniniwala. Mag-research tayo, huwag tayong tamarin. Sabi nga ni TPL3, huwag tayong tamarin na alamin ang tamang impormasyon. At hindi lang yun, ituro natin yun sa mga anak natin at sa mga nakababata nating nasa bahay para hindi rin sila naloloko. Para madala nila yun hanggang paglaki nila na marunong silang mag-isip, magbasa, maigi at magkumpara ng impormasyon kung tama ba o hindi. So, dyan na nga, nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa fake news dito sa ating vloggers ng Bagong Pilipinas. At by the way, shout out lang, very quick lang, to my parents in San Francisco, California, and to my brothers in Doha, and my Kuya Audrey as well. Thank you so much, Admin Rich. Hello! Follow niyo po ako sa aking Facebook page, Admin Rich Comentarista, at maging sa aking TikTok channel, Admin Rich, at saka sa YouTube po. Palagi ko nga pong sinasabi, fight fake news, expose the truth. Paano po natin ipa-fight ang fake news? Siyempre, kailangan natin i-expose ang katotohanan. Good night everyone. Magsha-shoutout lang ako bago matapos ito. Isha-shoutout ko lang ang nanay at tatay ko na nanonood sa bahay, Mama Cathy, Papa Joseph, at ang mga aking mga kapatid na nanonood din, Jacob and Pia, at ang pinakamamahal kong girlfriend, Erica Dumasig, at ang aking mga ka-office mate na nanonood din na si Chayla, JM Rodriguez, and Tim Mariano. Ayun lang masasabi ko. Magandang gabi. Alright, at muli po, ako po si Martina Goriseta, Admin Rich, Julian Andres, at kami po ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magkita-kita muli po tayo sa susunod na episode. Magandang gabi, Pilipinas, at mabuhay po ang Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.